Yan, dito ulit tayo sa garahe. O, bumaba lang tayo dito. Tuloy natin yung ginagawa natin doon sa green. And ayun, may mga kinuha din tayong parts dito tulad nito. Ito yung AC system ng Levin natin. So baba lang natin siya dito sa garahe kasi kailangan na natin to ilagay dito. Dumami na ng dumami yung nakatambak natin parts, no? Pero okay lang yan. So ngayon target natin mapaandar na to. So tuloy natin yung gawa dito sa kotse na to. Try natin, sana umandar na siya ngayon, no? Mahaba-haba pa tong proseso na to, pero samahan nyo ka guys, tuloy natin yung pagkakaliko sa kotse na to. Bale, ito na yung nagawa natin. Yung gitna, halos nabuo na natin and siya. Tapos yung salamin, ayun. Tanggal na natin yung laman ng pinto sa kabila. Diba, ang bilis lang nung sa pinto. Hindi na lang natin na-videoan kasi nag-overheat yung camera natin. Tapos, ito, yung dash, ayan. Nakamount na din yan. Tapos yung gauge, okay na din. Kasi ito mga to, madali na yan. Kasi sasaksak lang naman yung sakit niyan. Bale, ngayon kinukumpleto lang natin lahat, no? Para matapos na siya. And then sa engine, kumpleto na yung socket nito. Try natin siya paandarin. So mabilis ang paandar lang kasi wala pa tong radiator. Sana umandar, no? Kasi yan, wala din siyang header. So testing lang natin siya paandarin ng mabilisan. First start to first start. Yan, gumagana yung gauge natin. Tapos ito, uy, gumagana din. Try natin. 1, 2, 3. Uy, good sign. Alright, gumandar siya. After ilang weeks ng pagkakalikot, umandar ulit siya, no? Bali ko kumpletuhin na lang natin tong kotse na to, tapos okay na to.
Wala palang headers kaya ganun yung tunog, no? Pero at least, di ba, umandar na siya. Sobrang saglit lang kasi wala tayong coolant. Wala din tayong tubig. Or tubig pala. So, ano pang gawin natin ngayon? Medyo pagod na ako pero kaya pa naman yata. Ang kulang na lang naman dito, itong mga harness na yan, kung makikita nyo, may mga tanggal siya, may mga tuklap. So, pinag-iwahiwalay ko muna yung mga yun. Para lang makita natin kung alin yung may mga top. Kasi babalutan natin yan bago natin siya i-release. And then, itong sa gitna, okay na yan, running na. Di ba? Kalahin mo yun, tumakbo, mandar siya. Tapos itong sa likod, halos buo na yan. Oh. Ayan. Nakabit na natin siya lahat, halos. Bale, kukumpletuhin na lang yan. Tapos, okay na. Yung sa ilalim pala guys, hindi pa natin nahugot yung coilovers natin. Nandito pa siya. Yan o. Yung dynamics natin. Hugutin natin yan, lalagyan natin yan sa Euro muna. Tapos, ano pa ba? Ayun, yun lang muna siguro yung sa ngayong video natin. At least may natapos tayo. Napaandar natin siya. Konti pa guys, no? Mabubuo din natin to. Tapos sinabi ko din nga pala sa may-ari na magdala na siya ng fluids. Kasi ito, wala na tong brake fluid. Para habang naka-jack stand, mableed natin. Same sa clutch fluid. Wala na din siya. So, okay na yun. Ang kulang na lang talaga is yung headers. Tapos yung loob mabubuo. Bubuuin na lang. And then, ayun. Ready to go na tong kotse na to. So far, sulit naman yung pinagod natin kasi umandar siya. Kala ko hindi na-andar eh. Kasi ang dami nating tinanggal na harness or wiring dito sa kabilang side. Wala pa tayo ulit plano kung anong sunod. Pero this week, tatapusin namin to ni Utol. Kung nakita nyo naman, kasama ko si Utol gumagawa, no? Sa kanya yung livin na white. So, siya ang katulong natin sa pagkakalikot dito. And then, ayan, yun lang muna. Yung sa livin guys, susunod na video na lang yun. May mga update tayo doon. May mga ginawa yung latero natin nung last time. Pogi nito. Yung under chassis pa pala. Hindi pa pala natin naisampa. Pero okay na yan. Ayun, sa livin natin guys, may mga ginawa sa yung latero natin doon. Hindi ko na lang muna ipapakita. Tatanggalin na lang natin yung mga weather strip nito. Ito, lipat natin to. Pati ito. Tapos ito. Tapos lahat ng laman ng trunk, itong mga rubbers, papalitan din natin yan. Dadalhin natin siya dun sa kabila, dito. And ito, wala siyang salamin sa ngayon kasi tinanggal natin lahat ng laman ng pinto. Lilipat din natin yung laman nito. Ayun na lang yung mga kulang natin, no? Tapos, ito, mga nalipat na din natin to. Yan, no? Yung power antenna niya, nalipat na din natin. Hugutin lang natin to mga to kasi sa kanya to. Iuwi niya to. Yan, no? 2 piece yan guys. For sale daw yan, sabi ng may-ari. Ito pa yun. So kung kailangan nyo, puntahan nyo na lang dito. Then itong trunk yata for sale din. Tapos yung mga pinto for sale din. Tapos sa loob, ayan, in-next natin tong mga sidings. So tingnan nyo naman guys kung gaano kadami yung tinanggal natin yung wiring, no? Talagang madami. Tapos yung tangke nga pala guys, ito. Hindi na natin kinuha yung tangke niya. Sinabi ko sa kanya kasi nung binuklat namin to, teka, pakita ko sa inyo guys, no? Medyo malala yung tama ng tangke niya. Ito yung itsura ng tangke niya guys, no? Kasi na-adjust natin na magpalit. Ayan. Kita nyo ba yan? Pukukalaong na tsaka buhangin. Hindi ko alam kung saan siya nagpapagas dati, pero ayan. So, pinalitan natin siya. Yung tangke natin yung kinabit natin. Ay, yung, tama, yung tangke natin yung kinabit natin. So, di na natin hinugot yung tangke natin. Bibili na lang daw niya. Kasi kita nyo naman yung condition ng tangke niya, napakapangit na. So might as well palitan na lang din since nandito na din naman, di ba? So ayan, ito pa pala yung brakes, no? Magutin natin yung brakes niya, lipat natin dito. Kulang kasi tayo sa jack stand kasi ang dami natin naka jack stand, no? Ilan yun? 4 na sasakyan naka jack stand lahat. So naubusan tayo ng jack stand. Ibang araw na nga pala to. Bale, gumawa tayo nitong kahapon tsaka nung isang araw. And ngayon may bagyo yan. So baka hindi muna tayo gumawa ngayon. Natapos namin dito yung loob. Yan, buo na guys. Meron na tayo dito, nalagyan na natin to. Tapos natakloban na natin yung harness natin sa loob, yung mga natapan na linya. Then sasalpak na lang tong climate control, manibela. Tapos yung doon,
Yung dun kasi sa glove box, yung mga bolts na or yung mga screw na ginamit is pambahay. So sinuggest ko sa tropa natin na pumili muna siya ng mga bolts kasi sayang naman kung nandito na. Pati yung mga screws niya dito, pambahay yung ginamit. Kaya sabi ko, palitan na muna habang nakabaklas pa and para isang salpakan na lang lahat. So halos tapos naman na itong kotse na to. Yung sa kabilang pinto, nalipat na natin yung lahat. Then ito na lang yung hindi nailipat pa. Dito, nailipat na din natin yan. Ayan siya. So lilinisin na lang to. Tapos papalitan yung mga salamin. Tapos okay na yun. Okay na tayo dyan, no? Tapusin lang natin yung kabila para isahan na lang, di ba? So ayun. Yun lang yung natapos natin dito. And then, itong manibela, pwede na natin itong ikabit. Kasi yung OEM, so kabit lang natin siya ng mabilisan. Yan. Basic lang ba? Basic. Tapos ito, putol yung sakit niya dito. Bakit? Yan. Diba? Buo na. Di ko alam guys kung anong ginawa ng dating may-ari dito. Pero sabog kasi yung airbag niya. Walang airbag doon. Pero sa gauge, namamatay yung airbag niya. Ibig sabihin, actively working. Pero di ko alam kung paano yung ginawa. And sinabi ko din yung sa tropa natin. Kasi nung binugot natin yung dash, napansin ko na na wala siyang airbag. Kasi yun makikita nyo yan. Yan, fiber na yan. Yan diba, buo na yung interior niya. Ito na lang guys, yung sa ceiling. Lilipat na lang natin, pero nasimulan na namin yan. Ito na lang yung kailangan. Ito ang mga visor. Papalitan natin yan ng kanya. And then, itong center view mirror or rear view mirror. Yan, di ba? Ganda. Lalagyan na lang natin yung mga upuan niya. Then, finishing touches na lang tayo dito. Pati sa makina, para mabuo na. So, ayun. Hanggang dito na lang ulit. Hanggang dito na lang yung video natin, guys. Hanggang sa next video na lang ulit. So, most likely, wala na to dito sa garahe sa sunod nating pagkakalikot. Pero baka ibang kotse na yung kalikotin natin, which is yung Euro 1 natin. So, yun lang muna for today. Hanggang sa susunod na video na lang ulit. Thank you. Peace out.